Umarangkada na kanina ang pagdinig sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Pero ang pangalawang Pangulo, no-show sa pagdinig. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Umusad ang pagdinig ng House Committee on Justice kahit wala si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga tinalakay ay ang salitang mini-trial na ginamit ng kampo ng bise para kondenahin ang pagdinig ng House Committee on Justice. Pero agad nilinaw ni Committee Chairperson Congresswoman Jervin Luistro, ginamit ang terminong mini-trial para matukoy ang pagkakaiba ng proceeding sa komite at ang trial na mangyayari sa Senado. Madam Chair. Let us draw the line between the clarificatory hearing between the Justice Committee and the trial, which will happen in the event that there is probable cause in the Senate only. We are not holding trial. This is just a clarificatory hearing for the purpose of determining probable cause. Ipinupunto kasi sa ipinadalang liham ng abogado ng bise na tanging ang Senado lamang ang may kakayahang magsagawa ng trial base sa konstitusyon. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit hindi dadalo ang bise sa mga pagdinig ng komite. Sa halip na humarap at sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya, naglabas ang bise ng pahayag ngayong araw kung saan kinokondena niya ang pagdinig at sinabing isa na naman itong fishing expedition laban sa kanya. Pinuna rin niya na mas maraming kinakaharap na problema ang bansa na dapat unahin at sapat na ang kanyang answer ad cautelam bilang partisipasyon. Ngunit depensa ni Luistro, hindi tumitigil ang Kongreso sa kanilang trabaho katulad ng impeachment. Ang impeachment hearing aniya ay hindi isang criminal trial, kundi isang constitutional at policy exercise na ipinagkatiwala sa Kamara. Hindi lingid sa ating kaalaman na marami pa tayong ibang kinakaharap na problema. Ordinary Filipinos feel the weight of daily life more than ever. And yet, even as we undertake this solemn constitutional duty, the House of Representatives does not forget its other responsibilities. Just this March 2026, the House has acted on measures that directly affect the daily lives of Filipinos. Dismayado rin si mamamayang Liberal Party-less Congressman Laila De Lima sa pahayag na inilabas ng bise at ng kanyang abogado. It's very unfortunate that the respondent herself is disrespecting the proceedings before this committee. Because that letter submitted by her counsel, the Fortune Law Offices, the law office, is not yet very clear there. Are they appearing or not? Show respect. They cannot just assume that this is going to be a trial because it's already clarified that it is not full-blown trial. This is not trial on the merits, but simply akin to preliminary investigation. Nagkaroon ng debate kung dapat bang maghain ng mosyon mula kay Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez para mag-issue ng order sa kampo ng bise na magpakita sa susunod na hearing. Ngunit kinwestiyon ito ni Akbayan Congressman Chel Jokno. I'm very concerned, Madam Chair, with the use of the word order because I anticipate that the councils, based on what I read in this letter, it would appear that they are looking for reasons to question the committee before the courts. Sa huli na pagkasunduan na hindi ituloy ang mosyon at nagpatuloy sa pagdedebate ng mga ipasasabpi ng personalidad at mga dokumento. Kabilang na dito ang mga rekord ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pagbabanta ng bise sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ang Statement of Assets and Liabilities ng bise mula sa Office of the Ombudsman. May sabina na rin ng mga representatives mula sa PSA, BIR at SEC. Ipatatawag din ang self-proclaimed bagman ng bise na si Ramil Madriaga, katuwang ang kanyang abogado para ipresenta ang kanyang affidavit. Granted na rin ang kanyang protective custody sa Kamara. Sa Abril 14 ang susunod na pagdinig kaugnay ng mga impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.